For only 150 pesos, eh meron ka ng ganyang kalaki na sinigang na ulo ng maya-maya. Ulo ng salmon sa miso, yan o. Nakita niyo naman. Fresh yung mga ginagamit nilang ulo ng isda. Meron tayong bitilya, snapper, dorado, tanige. Masarap ba pagkain dito? Oo, sobra. Ang daming ang pila dito eh. Ngayong araw naman na to, 3 sinigang na puro isda naman. So ngayong araw na to, tayo naman ay maghahanap ng mga 3 kainan na nagluluto ng mga sinigang na ulo ng isda. At isa na nga dito ang kainan ni Lakay. Pinagmamalaki ko ditong sinigang na isda, maya-maya. At kilala na nga tong legendary sa sarap ng tinitinda. Matagal na itong negosyo ko rito na dito ko na rin mapagtapos yung mga anak ko. Nanatiling matatag at nagpatuloy para sa kanyang pamilya. Tsaga talaga pag ganito ang negosyo mo, pagod ka talaga. So sabay-sabay natin panoorin. Tara na, let's go! Kaya Food Vlog. Kaya Food Vlog. Good morning sa inyo mga anak. Ngayong araw na to ay nandito tayo sa may Paco Park para kumain naman ng masarap na sinigang na ulo ng isda. Eh, dito, masarap panigurado. Kay Lakay. So yung legendary na kainan ni Lakay, eh nakabalik na ulit dito sa Paco Park. Let's go! Ay ako pala si Edmond Betonyo. Ako ang mayari ng kainan ni Lakay. Pinagmamalaki ko ditong bestseller ko talaga itong sinigang na isda, maya-maya. Saka itong bulalong baboy. Yan ang binabalikan sa akin ng mga customer ko rito. Mga taga-super import, mga kumakain dito, mga estudyante rin dito. Meron din mga rider na yan, mga kumakain. Taxi driver, delivery van, may kumakain na rin dito. Papasalamat rin kahit saan ako napunta. Sinusuportahan ako nila, sinusundan-sundan pa rin ako nila. Namimiss ko na yung mga pagkain mo, Lakay. Tagal na itong negosyo ko rito na dito ko na rin mapagtapos yung mga anak ko. Nakapatapos na ako yung 3 anak ko, puro tapos yan. Kaya kung sino man gusto magnegosyo ganito, kaya lang matyaga talaga pag ganito ang negosyo mo. Pagod ka talaga. Pero maganda dahil libre na pagkain ninyo sa araw-araw, kumita naman kayong konti. So ayun na, nandito nga tayo sa may Paco Park, dito sa may Belen Street. Kasi nandito tayo sa may bagong pwesto ng kainan ni Lakay. Siyempre, first stop natin to pagdating sa mga sinigang na ulo ng isda. Ito yung sinigang na ulo ng maya-maya. For only 150 pesos, eh meron ka ng ganyang kalaki na sinigang na ulo ng maya-maya. Eh nakita nyo, napakalaki niyan. Ayan. Medyo maaga pa nga pala kaya wala pa masyadong taong kumakain. So huwag na natin patagalin pa. Tikman na natin yung mga lasa ng mga tinitinda ni Lakay. Unahin natin ito sa baw. Tikman natin. Ayan. Sinigang mo sinigang. Walang kalansa-lansa. Kaya paano ba naman? Ayan, may luya. Kita nyo. May mga sikreto daw sila kayo na ginagawa dyan eh. Tsoko tayo isang part na isda. So ito, napakalaman oh. Pati sili. Sili na may kalamansi. Tignan natin. Kita nyo naman kung gaano kataba yung maya-maya. So yun, kuha tayo naman. Malambot yung isda. Hindi malansa. Nakita nyo naman, may luya yung sabaw. So asim niya, sakto-sakto lang. Hindi siya ganun kaasim. Panalo to. So kung naghahanap kayo ng masarap na sinigang na isda, nagsawa na kayo doon sa mga dinosaur na sinigang na pisngi ng baboy. Eh dito kayo Lakay, dito sa may Paco Park, matatagpuan, makakabili na kayo ng ganito kalaki oh. For only 150, isang serving ng sinigang na maya-maya. Isa ito sa mga legendary na nagtitinda. Bakbakan muna natin tong nilagang ulo ng baboy ni Lakay. Ayan oh. Kung gaano kalaki yan, no. 250 yung ganito kalaki. Ito talaga, dinosaur. Kaya lang, hindi ito sinigang. Nilagang baboy naman to. Lagyan natin. Walang halong kemikal. Nilagang ulo lang talaga ng baboy. Siguro nilagyan ng konting asin, paminta, tapos konting betchin lang.
magkalasa. Pero alam mo talaga matagal na pinakuluan na yun. Pakita ko naman sa inyo. Pakita ko sa inyo yung laman. Nagiging corn beef sa sobrang lambot. Dapat na kayo dito sa may bagong pwesto ng kainan nila Kay. Approve. So una pa lang yun sinigang na ulo ng maya-maya dito sa may Paco Park. Next stop natin, punta naman tayo ng Quezon City. So tara. So yan, nandito na nga tayo sa second stop natin, which is yung Ulo-Ulo Karinderya o mas kilala bilang DPP Karinderya na matatagpuan dito sa number 1 Alley 23 Project 6 yan, Quezon City. Nakita nyo naman kung gaano kahaba yung pila ng mga sasakyan talaga dito na talaga naman dinadayo itong ulo-ulo ng mga isda na to. So huwag na natin patagalin pa. Tara, pasok tayo sa loob, kausapin natin yung may-ari. Let's go. Ako po si Mark Deito, apo saka manager po ng Ulo-Ulo Karinderya. Yung pinaka-specialty po namin is yung ulo-ulo po, yung ulo ng isda po. Meron tayong bitilya, snapper, dorado, tsaka tanige. 280 po ang presyo po. Good for 2 persons na po yun. Yung isa pa pong bestseller namin, yung itlog ng isda po. Yung isa, yung crab omelette po, saka laing po. Yung tinitinda po namin kasi po kakaiba. Usually po, ang kinakain sa isda is yung katawan lang po. Pero dito po kasi sa amin, ang sineserve po namin is yung ulo po mismo ng isda po. Yung ginagamit po namin pampaasim po is kalamansi po. Sa mga suki po, sa lagi pong kumakain dito sa amin, sa mga lagi pong bumabalik po, maraming salamat po. Patuloy niyo po pa po kaming suportahan po. Iniimbitahan po namin kayo dito po sa Ulo-Ulo Karinderya para kumain po na sinigang na ulo-ulo po. Open po kami 10 a.m. to 3 p.m. po, Monday to Saturday, na matatagpuan sa 1 Alley 23, Project 6, Quezon City. Ngayon naman, itong bitilya in-order natin. Tapos umorder din tayo ng bihod. Yan. Sa mga hindi nakakalam, bihod, ito yung itlog ng isda. Meron din silang laing. Yan. Parang kagaya kay Lakay, may mga iba-ibang klaseng ulam din sila. Yan. Meron sila ditong snapper, dorado, lapu-lapu. Kaya lang yung lapu-lapu, medyo mahal pag meron 370. Itong bitilya, snapper, saka dorado, saka yung maya-maya is 280. Per order ng laing, 70 pesos. Tapos yung bihod, 120 pesos. Yan. So, tikman natin muna yung kanilang sabaw. So, hindi siya sampalok. So, ang sabi nung owner, o yung apo ng owner, ang gamit nila dito is kalamansi. So, tikman na natin itong sinigang na bitilya. Ayan. Matinik. Tikman muna natin ng walang sausawan. So, masarap yung isda. Malinamnam, gawa ng, siyempre, nakilala nga ito ang ulo-ulo. Kasi, fresh yung mga ginagamit nilang ulo ng isda. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung isda. Pala, yung sabaw pala dito, kasi nasa plato siya eh. Yung sabaw niya, nasa cup. Naalala ko tuloy nung high school ako. Yung mga champurado, yung lugaw, sopas, nakalagay sa ganitong box. Nga pala yung 280 na good for sharing na yun. Kung malakas kang kumain, sakto lang sa inyong dalawa. Pero pag konti ka kumain, mga 3. Yan. So ito yung bihod, itlog ng pinakaisda. Masarap to. Dito sa kanila, 120 pesos lang. Local caviar. Sabi nga, ika nga nila. Kung yung tatanong ng lasa, medyo mamait-mait ko yung lasa niya. Isa sa mga specialty din ng Ulo-Ulo Karinderya, itong kanilang laing. Bukod sa maraming gata, hindi nila hinahalo yung gata. Hinahayaan talaga nila magmantika dun sa pinakalaing niya. Tignan natin.
Malamis na miss yung lasa gawa ng coconut. Alam mo talaga kung hindi tinipid sa gata. Tapos isda rin yung lang, hindi nakasahog plata. Pasok tayo sa kusina, tingnan natin kung paano pinaprepare yung sinigang na ulo yun. So ayun, nakasama natin si Ate Vivian. Isa sa mga ambassador ng Chooks to Go. Nagkita kami dito sa Ulo Karinderya o DBP. Dito kami kumakain pag naka-work from home kami ng asawa ko. Yun. So, either dito or po. Masarap mapagkain dito. Oo, sobra. Daming ang pila dito eh. Sometimes kapag sobrang dami, bigay silang numbers. Talaga. Oo, tapos nakapila ka. Perfect. Lalo sa aming may edad na, gusto namin yung isda. Tapos, eto kasi, fresh. Tsaka, tingnan mo naman yung, hindi siya durog. Maganda yung tingnan mo. Tatawad niya. Di ba pag nilaga mong isda, durog-durog yan kung this is Bitilya daw. Bitilya. Quezon City kami, pero madalas ako dito. Tapos, pag may mga kaibigan, mga nire-recommend namin dito, imbes na kakain kami sa mga restaurant na fast food, dito ko na lang sila dinadala kasi para masubukan din nila at lahat sila nagugustuhan nila at natutuwa nga dahil nirecommend namin yung hindi ko yung place pero yung pagkain talaga yung dinadala. So punta naman tayo dun sa next stop natin, which is yung sa Tondo na ispatan natin. Tikman din natin. Solid din ba kaya yung sinigang sa miso na isda niya? Malalaman natin pag natikman natin. So yan at ginabi na nga tayo sa paghahanap ng masarap na sinigang na ulo ng isda. Last stop natin, nandito tayo sa kahabaan ng Moriones Street, corner Sibilia. At eto, makikita nyo yung Kanto 8 Inasal. Dahil dito, nagsiserve sila ng sinigang na ulo ng salmon sa miso. Bukod dyan, meron silang tuna panga, meron din silang tuna belly, meron silang pusit. So tara, tikman natin yung mga nagsasarapang pagkain nila dito sa Kanto 8 Inasal. Let's go! I'm Chrissy Fernando, the owner of Kanto 8 Inasal, located at Moriones Street, corner Sibilia, Barangay 73. Meron po kaming inasal pecho, hita, meron din kaming grilled yempo, meron kaming grilled ribs, tapos meron din kaming pork chop. Meron din kaming ino-offer na tuna panga, tuna belly, bangus, and puset kung gusto nyo. And of course po yung sinigang sa miso natin. Yan po yung pinaka-bestseller na. Ito po yung tuna belly namin. Ang presyo po niya is 289 pesos. Ito po yung tuna panga namin. Ang presyo po niya is 329 pesos. And ito po ang aming sinigang sa miso, salmon head. Ang presyo po niya is 249 pesos. We've been operating since October 2025. Kasi po, una-una sa family po namin, mahilig po kasi kaming mag-grilled, especially kapag outing, ganyan. So parang naisip po namin ng family ko na mag-business po ng mga grilled since mahilig sila mag-marinate. Yes, meron po kaming Facebook page is Kanto 8 Inasal po. Yan. Maraming salamat po sa tumatangkilik ng Kanto 8 Inasal. Sana po patuloy na samahan niyo po kami sa journey na to. Kain po kayo dito sa Kanto 8 Inasal. Located po yan sa Moriones Street. And kung gusto niyo po ng mga grilled, sinigang, and kung ano-ano pa, visit lang po kayo sa amin. So tikman muna natin yung sabaw. Common tayong sibaw. So may labanos, mustasa. Yan talaga terno yan eh. Labanos, mustasa. Tapos ito yung kanilang medyo malabnaw na sabaw ng sinigang sa miso. Ako kasi pag nagmiso ako, gusto ko yung malapot. Tikman natin. So yung asim niya, sakto-sakto lang. Hindi siya ganun kaasim. Hindi din siya ganun din katabang. So balance lang. Mustasa, kompleto. Tingnan natin.
Gulay. Tingnan natin yung gulay. Kailangan talaga magkakamay ka. Ito na. Mahirap kasi anihin yan eh, yung kutsarain. Yung magsaysalan ka. So ayan, maraming laman ha, doon sa panga na isda. Abis sa sausawan yan. Yan. Toyo mansi. Bakbakan naman natin tong ito yung tuna panga. Kutukin natin. Maraming laman tong panga. Akala lang nila, konti lang laman. Sa mga, alam niyo sa mga restaurant na mamahalin, alto. Ang pinagkaiba ng tuna belly sa kapanga, mas marami lang kutkutin yung tuna panga. Like unless itong tuna belly, kain ka na lang ng kain. Marami kang susup-supin eh, no? Tuna belly. So dito na nga natatapos yung sinigang na ulo ng isda edition natin at medyo ginabi na tayo. Pero ganun pa man, nakakain tayo ng masarap na sinigang na ulo ng salmon. At bukod dyan, meron pang tuna belly saka tuna panga. At marami pa silang ibang seafood sa tinda. So isa na naman masarap na kainan yung ating pinuntahan dito sa lugar ng Tondo, dito sa kahabaan ng Moriones, Corner Sevilla. So palagi nyo tatandaan, palagi kayo mag-iingat dahil love kayo ng Tita Chrissy nyo at ng Daddy Ray nyo.